Update dito mga farmers sa aing talong na Calexto F1 na bali pang 49 days na po ngayon simula po na inilipat tanim at bali pangatlong beses na po ako nakapag harvest po dito, no. So pakunti-kunti pa lang naman dahil bata pa po itong aing talong. So bali ngayon ay mag-aabono po ako mga ka-farmers ang triple 14 at saka omega. So ayan, pansin natin mga farmers, malinis na po siya. Ayan. So dito naman banda sa kabila ay inisprayan ko po ito ng Maximus. Yung dito naman sa karugtong niya po ay ginahitan ko lang po, no. So tinanggal ko po yung damo niya at pinapakain sa alaga kong mga baka. Ayan, no. Ganyan na po siya kalinis. So ito naman yung in-applyan ko po ng Maximus na herbicide. So unti-unti na rin po mga ka-farmers, padami ng padami yung kanyang mga bulaklak. Umunti lang po yung kanyang mga bunga na dapat po ay sa pang-apat na pitasan ay marami na po. So nung nakaraan kasi mga farmers, no, panay po yung ulan, kaya nakakandahulog po yung kanyang mga bulaklak na imbis na mabuo o magiging bunga. So ngayon pa lang siya nagkakaroon ng ng mga bunga. Ayan. So update sa may sa mga pang uod o pang shoot borer. Ganun din po sa mga pang fruit borer. Ay yung ginagamit ko po dito ay yung gold, Privaton at saka borex at saka telluride. Ayan, ano po yan sila mga ka-farmers, no. Salitan lang po yung pag-spray, no. Baka yung may nagtatanong na pinaghahalo ko ba o minimix. So salitan lang po mga ka-farmers, para hindi po ma-immune yung mga insekto dito sa ating mga talungan, no. Alternate po yung pag-spray. Sa foliar, same pa rin yung ginagamit ko, yung Megatonic, tapos yung Hyper na orange. So gumagamit din po ako dati dito mga farmers ng Hyper na green. So pang paano po siya, no, pang palago ng dahon or talbos. So dahil nga ngayon po ay panay-panay na po yung ulan. So yung ulan po kasi nakakatulong po yun sa talbos niya mga ka-farmers, no. Yung parang siya na po yung nagsisilbing urea sa ating tanim. So ngayon yung alternate ko po sa Megatonic ay yung Hyper na po na orange. Hindi may mga siya mga farmers, so shoot ball, hindi kinain po ng uod yung talbos niya. Ayan. Hindi na po talaga maiwasan dahil kakapatay lang po yung mga damo. So yung damo, halimbawa may umuwi na uod, so dahil patay na po yung damo, so lilipat na po siya dito sa talong. So machichimpuan na makapag-spray tayo, so mamatay din po yan sila. Ayan. So ito po yung sinasabi ko pong container na 16 liters. Ayan. So yung timpla ko po dyan ay 2 lata po ng triple 14 at saka 1 lata po ng omega. Tapos yung application ko po sa puno niya ay 2 lata na po ng sardinas. Yan, ito po yung itsura niya. So ito naman po yung sili. Yan, papakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung itsura na hindi po natanggal, nagahitan ng damo. Dahil ito hindi ko po inisprayan po ito dahil inunti-unti lang po yung damo niya, kinukuha ko po, pinapakain sa mga baka ko. Ayan, yan po yung itsura niya mga ka-farmers. So tingnan nyo kung gaano kataba po yung damo niya. Halos di po kita yung plat o yung pagitan ng ating sili. So ito naman po yung tinanggalan ko kahapon. Ayan, inunti-unti ko lang po yan mga ka-farmers. Ayan. So ito naman, ayan, ganyan po yung itsura niya, yung madamo siya. Ayan, ito naman po yung nalinisan na.
So yung tanim ko po dito ay yung sili na laba F1, tapos yung karugtong niya po yung siling Taiwan. Yan. So konti lang pa itong tanim ko ngayong sili. So may mga area pa naman ako. Yan, bakante pa yan. Diyan ko po yung tinatali yung iba kong baka. So ito naman yung luma kong talong. Diyan ko rin nilalagay yung baka ko. Inunti-unti ko na yung yung iba binunot ko na. Ayun naman po yung tanim kong ampalaya, at saka magkarungtog po sila ng sitaw. So ito naman po yung palay. So sa akin din po yan hanggang dyan. Hanggang dun po yan sa dulo. Hanggang din dyan po sa baba. So mayroon po sa kabila. Sa kabila po ng sitawan na yan, halos mag 1 hectare po yan. Palayan ko din po yan dyan mga ka-farmers, no. Kaya minsan lang po akong makapag-update dito sa aking talungan dahil busy tayo. Busy din po sa palay, kaya hindi pa ako nakapag-focus sa pag-vlog dito. Kaya bihira lang po ako mga farmers mag-update. So ayan na po yung ating talong. So maganda na po siya mga farmers. So parami na rin po yung kanyang mga bunga. Yan. So dito, so halos di lang po kasi mapansin mga farmers yung kanyang mga bunga dahil nga po sa hindi pa tayo nakapagbawas ng kanyang mga dahon. So kailangan ko lang po itong bawasan para yung focus po ng abono, ng nutrients ng abono ay diretso na po sa kanyang bunga, no, sa taas. Dahil yung mga dahon na po sa baba na yan, tatanggalin ko po yun mga ka-farmers, no. So sa ngayon, di rin po ako nakapagbalag. Ayan, wala pa itong mga poste. So kailangan ko pa itong postehan mga ka-farmers para may panlaban po sa hangin at saka ulan. Hindi po siya madaling matumba. So yun lang po mga ka-farmers. At mag-aabono po muna ako dahil schedule nga po ngayon ay araw po ngayon po ng linggo. So maganda po yung panahon at matapos ko na po ng umaga. So maraming salamat po.